Hindi perpekto ang kanyang buhay, pero ang kanyang talento, walang pwedeng kumwestiyon. Ang nag-iisang superstar ng Pilipinas, si Miss Nora Honor. Kamustahin natin. Si Elsa. Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos, walang himala! At si Flor Contemplacion. I did not kill anybody! Ilan lamang sa mga hindi malilimutang karakter na buong husay niyang ginampanan. Ang Pilipinang may pinakamaraming International Best Actress Award. Natulog na dito. Hinirang bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa buong Asya. Magbabalik ako sa itaas at kapag nasa itaas na ako, tuturuan kita. Ang pinagbidahan niyang pelikulang Himala, itinanghal ng CNN bilang Best Film of All Time sa Asya. La la la. La la la. At hindi lang sa pag-arte siya naging alamat, pati na rin sa pagkanta dahil sa taglay niyang Golden Voice. Ang nag-iisang superstar ng Philippine showbiz, si Miss Nora Honor. Bodyguard! Okay. Ngayon, siya si Mara, babaeng unti-unting nabubura ang alaala na nakararanas ng mga kababalaghan sa suspense thriller movie na Dementia. Wala siya ritong halos mga linya o dialogue, pero alam niyo naman si Ate Guy, mata pa lang niya, umaarte na. Kaway po! Sa amin pong pagbabalik, na-interview ko na dati si Miss Nora Honor, pero panandalian lang. Ambush interview. Luha, tighati at siguro kung luha yung isang drum ho at kapaw yung isang drum ng luha yung sa dinanas ko po nung kampanya. Ngayon ko lang siya makakapanayam ng malaliman at mahabaan. Una po sa lahat, thank you for this interview, Ate Guy. Okay lang ho ba, Ate Guy, tawag ko sa inyo? Maraming salamat po at ako'y... Gusto ko kayong tawaging the superstar. Ay, wag na ho. Wala ho. Hindi Kamusta po. na po kayo? Okay naman po. Kamusta na ho yung inyong movie? Okay naman po ngayon, showing ngayon sa 70 theaters po. Yung didirect ni Director Percy Intalan, yung Dementia. Bakit hindi na lang natin imbitahin kumain yung bata? Ate Mara, wala naman bata dyan eh. Hindi ho kayo nahirapan dun sa papel? Oh, I'm sure kayang-kaya nyo naman. Kahit naman anong papel ang ibigay ho sa inyo, kayang-kaya nyo eh. Nahirapan po ako. Kasi halos wala ho akong dialogue eh. Sa buong pelikula. Talaga ho? Hindi, pero maganda po kasi. May kinatatakutan ho ba kayo? At kung ano ho yun? Kinatatakutan? Mumu? Hindi, hindi. Hindi naman, hindi. Hindi kayo takot sa mumu. Ako takot-takot Takot ako sa mumu. Makarinig ako lang mag-isa sa bahay, tapos may gumaganon. Ako talaga hindi na ako mapapakali talaga noon. Pero takot ako talaga. Sino daw po nagbigay ng title na The Superstar, the one and only superstar ng Pilipinas? Si KB, ang Channel 9, ang nagbigay sa akin. Kitchi Benedicto. Siya ho nagbansag sa inyo? Yung buong ano na yon, yung buong hindi lang si KB kundi na pag-usapan nila na tawagin natin superstar. Anong reaction nyo pag tinatawag ho nila kayong icon, the living legend, at ang nag-iisang superstar ng Pilipinas? And how does that make you feel? Ano pong, tumitindig ho ba yung balahibo? O sanay na ho kayo? Ay, hindi po. Kung tutuusin po, maski noong araw pa na nag-umpisa pa lang ako na tinawag na gano'n, ayokong tinatawag po ako ng gano'n eh.
Kasi para sa akin, isa lang sa taas ang pwedeng tawagin po. Ate Guy, Jessica na lang. Wag niyo na akong pupuin. Ako na lang mag-po sa inyo. Oh, Dahil sige. Kayo po ang the superstar. Hindi ako sanay. Kasi sinanay kami ng mga magulang ko na kahit na basta't mas matanda sa iyo, maski nga yung mga bata pa. Lagi may po talaga. Kaya pagpasensyahan nyo na. Minsan sinusubukan kong alisin yon, pero parang hindi ako sanay talaga. Marami nang nauna. Marami pang susunod. Panapanahon lang yan. Meron ba kayong mga panghihinayang dun sa estado nyo nung araw at yung estado nyo ngayon? O siguro parang kahit anong mangyari, classic na ako. May ganyan huma. Parang hindi kayo mawawala sa uso kasi kayo mismo nagsabi na grateful kayo na may mga nag-o-offer pa rin ho sa inyo ng projects. Siguro dahil sa maganda rin yung naging relasyon ng mga fans sa akin, na itutulad nila ang sarili nila sa naging buhay ko. Yun, na nanggaling sa hirap at nagpursige lang para makatulong nga sa pamilya. Kung wala nang lahat. Kung kalansay na lang tayo. Ang matitira ay ang sinasabi mong sining. Paano nyo ginagawa? Kunwari, si Elsa dun sa Himala, si Flor Contemplacion. Ngayon naman, itong babaeng may demensya. Paano nyo nakukuha yung character tapos na i-act out nyo pag gumigiling na yung mga camera? Ang lagi ko pong sinasabi, kailangan sa isang artista kapag may eksena, yung dialogue, lagi isinasa puso. Yung gagawin, lagi isinasa puso. Pero yung mata ho ninyo, paano ba yung mata? Hindi ko nga rin po maintindihan kung bakit po laging yung mata ko ang sinasabi nila. Pero nung araw po kasi, ang laging tinitingnan daw ng nanay ko yung mata ni Mama Mary. At sinusundan pa niya daw po si Mama Mary sa prosesyon para lang makita yung mata. So pinaglihin niya ako doon sa mata ni Mama Mary. Mata ng mga puon? Mga puon, mga ganon. Share mo nga sa amin, saan ho nanggagaling yung galing nyo, yung husay nyo sa pag-arte? Oo, nakatulong din siguro sa akin yung maaga ako nagkaroon ng problema siguro nung artista pa lang, bago pa lang na artista. Ang isa yata sa mga nakatulong ay yung magiging bigo ka sa pag-ibig. Kailan sawi? Kailangan sawi sa pag-ibig kasi yun ang lagi nung iniisip. So pinanghuhugutan nyo po ng inspirasyon, ng emotion, yung mga, katulad din po ng ibang artista, yung mga nakaraan po ninyong medyo masakit at masaklap. Kailangan alalahanin nyo every time. Kusang lumalabas po. Pinagpalit mo ko sa isang katulad lamang ni Wilma. Bakit? Na-insecure ka sa akin? Dahil ko, mas mayaman kaysa sa'yo, mas may pangalan kaysa sa'yo, mas tinitingala na ibang tao. Yung pinagdaanan nyo ho nung bata kayo na hindi ho naging madali rin ang buhay, nagtitinda kayo ng tubig sa stasyon ng tren, yun ho ba, nakukuhanan nyo rin ng inspirasyon o napanghuhugutan nyo rin po yung hirap sa buhay na pinagdaanan po ninyo? Nung nag-uumpisa kasi naman ako, hindi naman ako yung talagang artistahin eh. Mga sa payat, tapos ang mukha ko talagang yung sabi nga nila, negra-negra kung tawagin nila ako doon sa Bicol. So, hindi mo talaga isipin na magiging artista. Swerte ko lang po yata ay yung binigyan ako ng nasa taas ng kahit paano nakakakanta. At yung pagkanta ang ginawa kong tuntungan para maiahon ko ang pamilya ko sa hirap. Aware kayo dun sa, kumbaga yung na-break nyo na mold ng mga taga-showbiz, na mga artista nung araw? Mga mapuputi, mistisahin, tapos kung maligo nga, habang nag-endorse ng sabon, talaga naman, wow, hindi makabasag pinggan. Tapos heto kayo, talagang kuskus. Naalala ko pa yung commercial na yun eh. Ay talaga ho? Aware ho ba kayo dun sa ganong ginawa ninyo? Hindi po. Talaga? Hindi po. Talaga po, totoo. Hindi nyo alam na may Nora Honor na nagbago sa kalakaran ng showbiz? Hindi po hanggang sa dumating na lang yung na tinawag nila ako ng superstar. Pero iniisip ko pa rin po na kung bakit. Kasi kung tutuusin, siguro sa pagkanta talaga nag-umpisa. So Ate Guy, hindi ka na insecure na yung mga kasabayan mo, mga mapuputi, mistisa, si Vilma Santos? Hindi naman po kasi
Ang para sa akin naman, ang ginagawa ko lang din naman yung dapat kong gawin na hindi kailangang manggaya o hindi kailangan. Kung magugustuhan nila, maraming salamat. Kung hindi naman, okay din naman po, hindi pa rin ako titigil ng pakikipagsapalaran. Laos ka na! Wala na ibang taong gusto makatrabaho ka! Hindi ako laos! Buhay pa ba yung rivalry niyo ni Vilma Santos? Sila makakapagsabi nun. Nung araw, Nora ka o Vilma ka? Oo, totoo yun. Pero alam mo, yun Buhay ang pa. nakapagpasaya sa industriya. Yung mga ganong labanan sa mga artista, sa mga fans. Kasi kung wala yun, wala naman eh. Ang buhay ni Ate Guy, parang bukas na libro. Singkulay at singsalimuot ng mga eksena at kwento sa pelikula. Marami siyang mga tagumpay na nakamit. Pero hindi rin siya tinantanan ng mga pagsubok at kontrobersya. Hindi na ako kayo kumakanta ngayon. Hindi po mula nung nasira yung boses ko. Ano ba nangyari sa boses ninyo? May kumuha sa akin na isang company. Mayroon nga dito sa atin. At gusto nila mag-endorso ako ng kanilang product. Hanggang sa, aywan ko kung pinatulog ako hanggang magising ako. Sigaw ako ng sigaw. Wala akong kasama doon sa kwartong maliit sa Japan. Wala na akong boses, wala akong marinig sa boses ko. So, hinahanap ko, ba't wala akong naririnig na boses ko. So, 3 days hindi ako nagising. Paggising ko, mayroon lang blood transfusion ako. Tapos, mayroon akong mga sugat-sugat dito. At siguro, sabi nila, nag-50-50 nga daw po ako yata. So, may butas na yung liig ko. Yun ang nagkaroon ng diferensya na kung bakit hindi ako makakanta. Kasi sa ngayon, yung balat na ko dito, parang masyado nang dikit doon sa buto. Pero ang sabi ng doktor sa Boston nung nagpa-check up ako, hindi naman daw naapektuhan yung vocal cord. Kaya pagka naoperahan lang, makakabalik uli. Kung ano yung dating boses ko, yun pa rin ang maririnig ng mga tao. Ano reaction nyo yung the one talent that you have na naging baon nyo, naging kapital nyo sa pagsikat mula nung kayo'y maliit na bata pa lang at nagtitinda ng tubig sa tren, yung boses nyo yung naging puhunan nyo and then suddenly one day, hindi na gumagana. Masakit na masakit, hindi ko maipaliwanag kung gaano kasakit yun. Pero wala akong magawa dahil nangyari na po nangyari na yung dapat mangyari sa kanila. So, nagkaroon na lang ng parang demanda. Hanggang kamatayan, sinura ang karapat-dapat. Ate Guy, pasensya na kayo ha, pero paano nyo dinala yung rejection sa inyo as a national artist by no less than the president? Alam mo, kayo, Jessica na lang. Oo, yes. Oo. Ang paniniwala ko, mas maraming mga artista sa atin na dapat bigyan siguro ng ganong titulo para na national artist. Marami ding ginawa na siguro hindi napapansin. Siyempre kung national artist ka, parang nakakatuwa rin naman dahil parang nakita nila yung anong pinagpaguran mo, naging inspirasyon ka ng mga tao, lalo na sa mga fans. Pero hindi ko inisip talaga maging ganun ako. Pero sabi nga nila, mas nakakatuwa yung reaction ng mga tao dahil pinagtanggol ako ng mga tao. Mas mataas pa yun sa national artist Pero hayaan natin na yun kasi malay mo balang araw, mapunta sa atin yon. Salamat. Pero in the process inungkat na naman yung kaso nyo sa Amerika. Doon ba nag-react kayo? Ay, yun, totoo yun. Hindi pwede sabihin ko hindi ako nag-react doon kasi tapos na yun matagal na yun. Kung may kasalanan man ako, napagdusahan ko na rin yun. Kung natapos na yung kaso na yun. Yun lang ang ko na bakit kailangan. Alam ba niya kung ano nangyari sa akin? Alam ba niya kung ano nangyari doon sa pagkakaroon ko ng problemang ganun? Di ba? Hindi na dapat inuungkat. Kanya-kanyang kanya-kanyang pag-intindi o pag-desisyon sa buhay ng isang tao. Pag hindi kayo bumaba dyan, hindi po kami titigil dito.
politika. Pumasok ko kayo sa politika. Opo. Pinilit nila akong pumasok sa politika lang. Sabi ko, wala naman akong pera. Pero pinilit pa rin nila ako, so sinubukan ko. Hanggang sa hindi ko talaga kaya magpolitika. Bati na ho kayo ni Erap. Kasi naalala ko nung EDSA 2, umakyat kayo sa entablado, tapos pinagsalita nila kayo. Sariling laban ko yun. Akin lang yun talaga. Ako, wala na sa akin yun. Hihingi ako ng patawad. Kung kinakailangan, humingi ako ng tawad. Kung mapapatawad ako, malaking pasasalamat ko yun. Pero kung hindi, wala naman din po ako magagawa. Ate Gay, pasensya ka na. Ang tagal ko nang gustong tanungin to sa'yo eh. Ano na nangyari dun sa napakarami niyong bahay? Nung araw, famous kayo doon. Ilang bang bahay niya? 20 yata. Tapos totoo ba yun? May mga sinihan. Pasensya na okay kasi lumaki akong Nora Vilma generation eh. So, alam ko may mga bahay kayong may bulingan yata, may sinihan. Wala namang bulingan. Hindi. Ano na ho nangyari doon? Yung nabili ni Mother Lily dito sa May Valencia, yun ang bahay na minsan naiisip ko lang bakit ko ba binenta. Kasi pagka sa isang bahay na tinitirahan ko, may mga gulo na nangyayari. Halimbawa sa akin lang, sa pamilya namin, o maski na hindi, para bang ayoko nang maalala lagi. So ang nangyayari, na ibebenta ko yung bahay. Pero may nangyari naman na, kailangan ko lang ibenta, hindi ko alam kung bakit. Parang gano'n. Parang ngayon niya sabi ko, sayang, pero wala na akong magagawa dahil kasalanan ko rin naman, ba't ko na ibenta, parang gano'n. Ano ba nangyari? Pwede ho ba tanungin? Doon sa mga yaman. Actually, hindi naman ako. Kasi famous kayo nun, dami yung bahay, dami yung pera. Oo, pero dami namang utang. Sabi rin ho nila, sobra daw kasi kayong generous. And parang sanay na sanay kayong na may mga tinutulungang tao na nakapalibot sa inyo. Hindi ko po kasi matiis kapag halimbawa may lumapit sa akin, tapos may anak, tapos sasabihin na may sakit yung anak, halimbawa lang to. Baski yung pinakahuling pera ko na hawak-hawak ko, talagang ibinibigay ko para doon sa taong yon. Kinabukasan ako na magpo-problema dahil may babayaran pala ako, hindi ko naalala. So ako ngayon maghahanap ng pera para doon para mabayaran ko yung dapat kong bayaran. Natuto na ho kayo? Ay, hindi pa rin. Hindi pa rin. May natutunan na ng konti, pero yung ugali na masyado mapagbigay, parang ang hirap alisin sa pagkatao ko yun. Isa pang hindi ko makakalimutan sa inyo, nung kinasal kayo sa dagat. Kasi sa amin yun eh. Sa La Union. Talaga. Hindi ako may kagustuhan noon, kundi si Boyet. Kayo lang ho may ganung kasal sa dagat. Totoo yun. Isa pa ho, sobrang sensitive din, pero kilala rin ho kayo dun eh. May mga bata kayong kinonsider nyo ng anak kahit hindi nang galing sa inyo. Parang 3 ho, tama ho ba? 4. Public, si Lot, 4 po. si Matet, si Kiko. Kenneth. May isa pa, si 4. Kenneth. Pero may isa kayong biological son, si Ian. Kabisado ko buhay ni Ate Gay. I'm not sure kung natanong na ho kayo ever, bakit ho nag-a-adapt po kayo ng mga bata? Dinadala po sila sa bahay. Yung mga tao o yung mga bata, lalo na dinadala sa iyo, para bang magigilty ka kung hindi mo tatanggapin. Kasi kung mabalitaan mo, halimbawa hindi mo tinanggap at nabalitaan mo na ganito nangyari doon hindi maganda nangyari doon sa mga bata, para bang konsyensya mo bakit hindi mo tinanggap na kahit paano ay makakatulong ka na malaki para sa kanila. So, ganun ang nangyari. Yung famous na manika. Naku, yung manika, kasi nung araw, di ba, usong-uso yung walking doll. Lahat ng bata gusto magkaroon nun. Kayo ni Papa Pip. Oo. Si Papa Pip talaga. Tirso Cruz III. Meron kayong anak-anakan na manika. Ano na ho nangyari dun sa manikang yun? Binigay sa akin, kinuha uli sa akin hanggang sa hindi na ibinigay sa akin. So, nasa kanila po yun. Pero nandyan pa rin ho yung manika? Ang sabi po, may pinakita sa akin ng isang araw yung isa sa mga press na nakunan yata si Maria Leonora Teresa. Wow, talaga naman. Ang ganda pa nung damit eh. Akala ko nawala na kasi tinago nila.
Pero syempre gusto niyo sana balik sa inyo? Binigay po sa akin. Kung ano yung binigay sa iyo, dapat ibalik sa inyo. Pero hindi na nga binigay, hindi ko naman hiningi na kasi nakakahiya naman. Alam niyo ba na may birthday pa yun? Birthday? Kailan ho yun? Ang alam ko, October 6. Aba? October 6, noong araw, kapag birthday niya, nakahilera yung mga fans at ang daming ibinibigay. May singsing, may damit, may sapatos, karamihan puro alahas. Naisip nyo ba, Ate Guy, yung buhay nyo, kung ipipelikula, ang ganda siguro, no? Kasi ang daming ganyan, ang daming peaks and valleys. Si Kuya Ricky nga po, nung gusto niyang gawin yung libro ko, nahihirapan siya noong una, hindi niya ginawa kasi sabi niya, paano ko naman i-end itong istoryang to, marami pang nangyayari sa buhay ni Guy. Sampalin ninyo ako hanggang gusto ninyo. Dahil ako, sawang-sawa na ako sa buhay na pinasok ko. Ang dami niyong pinagdaanan, ang dami niyong pwedeng ikwento. Opo, at inaamin ko naman po yun na talagang grabe ang pakikipaglaban sa buhay. At sa laki kong ito, laki talaga, no? Sa liit kong ito, sabi nga nila, nagtataka yung iba kung bakit nakayanan ko lahat ng mga nangyari sa akin. Para bang sobra talaga yung nangyari sa akin. Lahat na yata yung lang hindi magandang mangyari sa buhay ng isang tao talaga nangyari sa akin. Pero ang kagandahan naman nun kasi kung makikipagsapalaran ako sa buhay ngayon, mas magiging madali para sa akin dahil lahat ng hirap, dinanas ko na, maski na yung mga hindi natin naiisip na mangyayari sa buhay ng tao na hindi maganda, nadanasan ko na nag-iisa ka. Wala na kayong hindi kakayanin pa. Oo naman. Matibay ang pedestal na kinaluluklukan niya, lalo pat kung mahalin siya ng kanyang mga tagahanga, wagas. Pero gaano man katayog ang kanyang narating, palaisipan para sa akin na ang tingin ng superstar sa kanyang sarili, simpleng tao pa rin. Ang kanyang mga pagkukulang at kamalian, hindi niya iwinawaksi, kundi buong pusong tinatanggap. Marahil, yun ang sikreto ng kanyang tagumpay. Si Nora Honor, sa sarili niyang pananaw, ordinaryo. Tunay nga siyang nag-iisa.